Paano malalaman kung binabaha ang isang subdivision? 6 na due diligence tips bago bumili ng bahay. Pinabaha ba talaga ang subdivision na gusto mong bilhin? Kapag bibili tayo ng bahay, milyon ang ilalabas nating pera. Kaya hindi sapat na marinig lang natin ang salitang flood-free. Bilang buyer, responsibilidad din nating mag-research bago magdesisyon. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 6 na practical na paraan para malaman kung may flood history ang isang subdivision bago ka magbayad ng reservation fee o pumirma ng kontrata. Tip number 1. Check official flood maps. Nang una, gumamit ng official flood maps. May mga public resources tulad ng Project NOAA Archives, MGB hazard maps, at flood information na inilalabas ng mga government agencies. Hindi ito ang tanging batayan, pero magandang panimula para makita kung may mga lugar na may history ng pagbaha. Tip number 2. Ask the locals. Pangalawa, magtanong sa mga nakatira na sa lugar. Makipag-usap sa homeowners, tindero, tricycle drivers o security guards. Sila ang madalas nakakaalam kung gaano kataas ang tubig kapag may malakas na ulan o bagyo. Minsan, mas mahalaga pa ang karanasan ng mga residente kaysa sa advertisement. Tip number 3. Visit after heavy rain. Pangatlo, bumisita pagkatapos ng malakas na ulan kung posible. Obserbahan ang drainage, road elevation, at kung may mga bahagi ng kalsada na naiipunan ng tubig. Mas makikita mo ang tunay na kondisyon kaysa sa pagbisita kapag maaraw ang panahon. Tip number 4. Verify with the LGU. Pang-apat, kumonsulta sa inyong LGU kung may available na impormasyon tungkol sa flood history o drainage improvements. Hindi lahat ng detalye ay madaling makita online, kaya makakatulong ang pagtatanong sa tamang opisina. Tip number 5. Ask the salesperson or developer. Panglima, magtanong sa developer o real estate salesperson. Halimbawa, paano idinisenyo ang drainage system? May elevation ba ang proyekto? May flood mitigation measures ba? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa mas malinaw na pag-unawa sa proyekto. Tip number 6. Check social media and news. At panghuli, mag-search sa social media at news reports. Subukan mong i-search ang pangalan ng subdivision o barangay kasama ang salitang baha o flood. Makakakita ka minsan ng mga lumang larawan, videos o balita na nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Siguraduhin lang na i-check ang petsa at konteksto ng mga nakita mo dahil maaaring nagbago na ang sitwasyon dahil sa mga drainage improvements o iba pang infrastructure projects. Tandaan, maganda ang bahay, pero mas maganda ang bahay na pinag-aralan mo muna bago binili. Sa DJN Realty, layunin naming tulungan kang bumili ng may tamang impormasyon at kumpiyansa. Kung gusto mong magkaroon ng honest subdivision reviews, buyer tips, at real estate education, huwag kalimutang mag-subscribe. At sa comments, sabihin mo naman anong subdivision sa San Jose del Monte ang gusto mong i-review natin sa susunod. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa next video.